Alam nyo, nung ang Panginoong Jesus ay kausap si Pedro, sabi niya, kailangang maghirap siya. Sabi ni Pedro, malayo nawa sa ito, Panginoon, huwag nawang mangyari sa iyo. Bumalik po siya kay Pedro, sinabi niya, umalis ka lumagay ka sa likuran ko, Satanas, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng tao, kundi ang mga bagay ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao, sabi ni Kristo. Tinawag niya Satanas si Pedro, no, ayaw siyang maghirap eh. So, yung paghihirap, kung yun ay ating nararanasan dahil sa pagsunod natin sa Diyos, hindi tayo dapat na maging hilan natin yung mararanasang kahirapan ng isang tao dahil naglilingkod siya sa Diyos. Kaya masasabi ko sa inyo, bahala kayong umunawa mga kapatid, tiisin ninyo kung nahihirapan kayo sa pagsunod. Huwag kayong papari sa iba na hindi makatiis sa pagsunod sa magaling na aral. Kaya mayroong mga tumatalikod mga kapatid. Darating ang panahon, sabi ni Pablo, hindi nila titiisin ang magaling na aral. Yung salitang hindi nila titiisin ang magaling na aral, yung aral naman pagka hindi mo sinusunod ano yun hindi ka naman mahihirapan kaya sinasabi hindi nila titiisin ang magaling na aral. Kasi yung magaling na aral, it entails a lot of sacrifices. Yung hindi ka mangangalon niya, yung magaling na aral na magtatapat ka sa iyong asawa, may sakripisyong kasama ron Titiisin mo yung amoy ng asawa mo. Kung mapanghin titiisin mo. O, kung kaya yung asawa mo pangit na dahil parang barilis na umaapaw na sa taba, titiisin mo pa rin yun. Marami kang titiisin pagka yung aral, susundin mo yung magaling na aral. Huwag niyong pabayaan ang inyong pagkakatipon. Titiisin mo yung magbibiyahe ka, pupunta ka sa pagkakatipon. Pag nasa pagkakatipon ka naman, gagawin mo lahat ng bagay sa ikatitibay. Andun lahat sa palatuntunan ng pagkakatipon yung gagawin mo. May isang aral, may isang awit, may isang pahayag, may pagpapaliwanag. Gawin ninyo lahat ng bagay sa ikatitibay, ang sabi ni San Pablo. Kaya yung aral, pag sinusunod mo, magtitiis ka. Ngayon, merong mga tao dahil napapagod sa pagsunod, sabi, hindi nila titiisin ang magaling na aral. Hahanap sila ng convenience. Parang ganon. Kaya hanap sila ng guro na susunod sa kanilang convenience, sa kanilang masamang pita. Kaya yung pasalamat na maghapon, gagawin na lang nila na isang oras. Umaapaw kasi ang pagpapasalamat sa Diyos sa ating panahon. Natupad yung nasa Biblia, ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito, ang wika ni Pablo, hindi lamang tumatakip sa takalan ng kailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Maraming pagpapasalamat, marami ring oras ang gagamitin. Yun ang dapat nyo maintindihan, mga kapatid. Kaya tiis lang po tayo. Kung magagawa natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagtitiis, unang-una, mayroon tayong dapat na matanaw sa buhay yung utang na loob natin sa Diyos. Alam nyo mga kapatid, kaya mo lang nare-realize may utang na loob ka sa Diyos kung naiintindihan mo yung ginagawa ng Diyos Kung hindi mo naman naiintindihan, hindi mo naman marirealize ang sabi ng Diyos, sabi niya doon sa Jeremias 9:23, ang mayaman huwag magmapuri sa kanyang kayamanan, makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan, o yung panta sa kanyang karunungan, kundi magmapuri sa ganito, ang lumuluwalhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako
na ako ang Panginoong nagsasagawa sa lupa ng lahat ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran, sapagkat sa mga bagay na ito, nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Kung nagpapasalamat tayo na lumuluwalhati tayo sa Diyos, dahil naintindihan natin siya ang gumagawa ng lahat ng kabutihan. Meron kang problema na nalangin ka, nakaraos ka. Nakaraos tayo maghapon ng kahit mahirap ang buhay, nakaraos tayo. O wala namang kapatid na napahamak sa pasalamat. Yung mga ganon, mga kapatid, dahil sa pagpunta natin sa pasalamat, pinakamahalaga sa lahat, tumibay ang ating pagkilala sa Diyos. Natuto tayo ng salita ng Diyos. Hindi ba totoo na pagka yung mga unang lingkod ng Diyos ay gustong makakilala at maghanap ng Diyos sa buhay, yung ikang nananahan sa isang bayan, paroroon sa iba na magsasabi, hali kayo, magsiparoon tayong madali, ating hanapin ang lingap ng Panginoon ng mga hukbo. Sabi niya, ako man paroroon. Hindi ba sila naglalakbay, nagtatawid bayan para hanapin yung lingap ng Diyos? Di ba ganun ang ginagawa ninyo ngayon, mga kapatid? Yung pumupunta dyan sa apalit, nagtatawid bayan para hanapin ang lingap ng Diyos. Yun ang dahilan, kaya kung gustong maituro sa inyo, mga kapatid, na yung kawalang utang na loob sa kapwa na nasa loob ka ng iglesia, ginawang ka ng mabuti, hindi ka naman magagawa ng mabuti kung hindi tinulungan ng Diyos yun eh. Kaya kung naniniwala kang tayo sa iglesia, nakakagawa tayo ng mabuti dahil tinutulungan tayo ng Diyos, dapat nating maintindihan yung tao na kinasangkapan sa ating gumawa ng mabuti sa atin ay lingkod ng Diyos yun. Kumbaga, sisid lang yun eh. Sisid lang sa ikapupuri, nahahanda sa gawang mabuti, ay marapat gamitin ng may-ari. So, talagang sa Diyos yun, yung taong nakakasangkapan ng Diyos sa paggawa ng mabuti, sa Diyos yun. Kinasangkapan yun para gawang ka ng mabuti ng Diyos. Tapos wala kang na loob. Ibig sabihin, ikaw ang hindi sa Diyos. Kasi, ang sabi sa kung sino man, pakibasa mo yung 2:21 ng Kalawang Timoteo. Ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Ayon, sa talagang ang may-ari nun ang Diyos. Kung alinman sa mga sisidlan sa bahay ay malinis, magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, hindi pinakabanal, kundi pinakabanal, sanctified, nilinis ng Diyos. Iba kasi yung pinakabanal ibig sabihin yung pinakabanal, most holy. Itong sinasabi dito, pinakabanal. Ibig sabihin nun, nilinis ng Diyos, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. So, kasangkapan talaga ng Diyos yung gumagawa ng mabuti. Kaya kung kinikilala mong ang Diyos ang tumutulong dun sa tao na yon para magawan ka ng mabuti, dapat kumilala ka ng utang na loob sa Diyos, pangalawa, doon sa taong gumawa ng mabuti sa iyo dahil ginamit ng Diyos sa iyo yon. Pero pagka wala kang utang na loob, talagang hindi ka sa Diyos. Kahit anong suma ko, mga kapatid. Ano ang tiyak na kahihinat na nang di marunong kumilala ng utang na loob? Lalong-lalo na dun sa kasangkapan ng Diyos sa Kanya. Isa sa pinakamagandang virtue ng tao, marunong kumilala ng utang na loob. Pangunahin na sa Diyos. Kasi pangunahin kailangan mong tanawan ng utang na loob ang Diyos eh. At kung tumatanaw ka ng utang na loob sa Diyos, tatanaw ka ng utang na loob dun sa taong kinasangkapan sa iyo ng Diyos para gawang ka ng mabuti. Yun ang mensahe ng ating paksa. Pero
Ano ang tiyak na kahihinatnan ng mga taong hindi marunong kumilala ng utang na loob? Pakinggan nyo ha, sa Filipos 3:17. Mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin, at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon, ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. Tuloy. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo, at ngayoy sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo, Tuloy. na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Nakita nyo ito? Ano ba ang kahihinatnan nitong mga taong walang utang na loob? Ang sabi ni Pablo, mga kapatid, tumulad kayo sa akin at tandaan ninyo yung nagsisilakad ng gayon ayon sa halimbawa nakita ninyo sa akin. So, pinatutulad ni Pablo ang mga kapatid sa kanya at pinapatandaan niya, tandaan nyo yung mga kapatid, tandaan nyo, sabi ni Pablo, yung mga lumalakad ng kagaya ng nakikita nyo sa akin. Yun. Si Pablo po, marunong kumilala ng utang na loob si Pablo eh. Isa sa mga halimbawang ipinakita niya, yung pagkilala ng utang na loob. Kaya nung mahiwala yung Asya, nahiwalay sa kanyang pangangasiwa, sabi ni Pablo, sana pagkalooban ng Diyos ng habag ang sambahayan ni Onesiporo, sapagkat madalas niya akong pinaginhawa sa hindi niya ikinahihiya ang aking tanikala. Naaalala ni Pablo yung utang na loob niya kay Onesiporo nung nandoon siya sa Roma, kung itutuloy natin sa 17, Kundi nang siya'y nasa Roma, ay hinanap niya ako ng buong sikap, at ako'y nasumpungan niya. tuloy. Pagkalooban nawa siya ng Panginoon, masumpungan niya ang kahabagan ng Panginoon sa araw na yaon. At totoong alam mo kung gaano karaming mga bagay ang ipinaglingkod niya sa Epeso. Si Pablo, kumikilala ng utang na loob kay Onesiporo. Madalas niya akong pinagiginhawa sa aking tanikala. Alam mo kung gaano karaming bagay ang ipinaglingkod niya sa Epeso. Maano ito masipag na Kristiyano at matulungin itong si Onesiporo nahiwala yung mga taga-Asya, nadamay si Onesiporo. Kaya dinadalangin ni Pablo, sana makakita siya ng habag ng Panginoon. So na kay Pablo yung diwa ng pagkilala ng utang na loob. Hindi siya nakakalimot sa ginawang kabutihan sa kanya ng kapwa. Ganun siya. At ang sabi niya sa mga kapatid, tumulad din kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Si Kristo kasi kumikilala ng utang na loob sa Diyos at saka sa mga tao. Hindi ba si Kristo kumikilala ng utang na loob? Bradmel, isipin mo. Sabi niya, hali kayo, pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda ko sa inyo, buhat ng itatagan sa libutan. Dahil nagutom ako, pinakain niyo ako Di ba kumikilala siya ng utang na loob no? Ako'y naging taga-ibang bayan, pinatuloy niyo ako. Sasagot yung matuwid, Panginoon, kailan ka ba namin nakitang nagutom, pinakain ka at naging taga-ibang bayan, pinatuloy ka? Yamang ginawa niyo isa sa mga kapatid ko. Sa akin yung ginawa. Tamo, hindi na pala siya personal mong ginawan, ang ginawan mo lang yung kapatid niya, siya tumatanaw ng utang na loob. Marunong ba tumanaw ng utang na loob si Kristo? Marunong. Marunong ba tumanaw ng utang na loob si Pablo? Marunong. Kaya ang sabi ni Pablo sa mga kapatid sa Pilipos, mga kapatid, magkaisa kayong tumulad kayo sa akin. Gaya ko naman, tumulad ako kay Kristo, sabi niya. Tandaan niyo, yung mga taong nagsisilakad ng gayon, ayon sa halimbawang nakikita niyo sa akin. Bakit? Sapagkat maraming nagsisilakad, na sila ang madalas kong sinasabi sa inyo, na ngayon ay sinasabi ko sa inyong may pag-iyak, na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Meron palang kaaway ng krus ni Kristo, yung mga taong hindi katulad ng paglakad ni Pablo. Yung mga taong lumalakad ng iba sa lakad ng leader na si Pablo. Noong mga tao na yon, ang kahihinatnan nila kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan.
ang kanilang kapurihan, nasa kanilang kahihiyan, nag-iisip ng bagay na ukol sa lupa. Yung lumalakad na hindi kagaya ng lakad ni Pablong leader, tandaan niyo yung mga tao na yan. Pinapatandaan, alam niyo kung bakit? Basahin natin ang 16-17 ng Roma. Ngayon ipinamamanhid ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabaha-bahagi. Kung nga yung banda na yun, Sis Luz, Ngayon ipinamamanhid ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabaha-bahagi at ng mga kapitisuran laban sa mga aral na inyong pag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. alam niyo nung sinasabi ito ni Pablo sa taga-Roma, mga kapatid, nare-realize ko, parang helpless si Pablo eh. Wala siyang paraang makarating agad sa kapatid, sumusulat lang siya. Sabi niya, tandaan niyo yan, yung mga pinanggagalingan ng kapitisuran, yung pagkakabahabagi. Bakit? Tuloy natin sa 18. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at mainam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Nandaraya yan. Hindi naglilingkod kay Kristo yan. Ang pinaglilingkuran niya, sariling tiyan. Mga Naalala ko si Pablo, yung sinasabi ko kanina, sumusulat siya. Alam niya, may mga nagtatanim niyang kampi-kampi sa Roma. Sumusulat siya, di naman siya agad makapunta kasi. Eh, buti na lang ako, naaabot ko kayo kung hindi. Baka nakakuha sila ng 250 prinsipe sa kapisanan ng mga lalaking bantog. Di ba yung lumaban kay Moises? 250 prinsipe ang recruit para lumaban kay Moises. Buti na lang ako naririnig madalas ng kapatid. At saka ang sulat, hindi sulat, kundi video at saka sa satellite at saka sa internet, nakakarating agad. Kung hindi siguro ganito ngayon, awa ng Diyos, ganito eh. Kung hindi siguro ganito, baka mas maraming makukuha yung mga tao na yan dahil hindi ako naririnig ng kapatiran agad. Salamat sa Diyos. O, meron silang sariling interes. Ano ba ginagawa nung may sariling interes? 18.1 ng Kawikaan, pakinggan nyo. Ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan. Ayun, yung humihiwalay ang wika ay humahanap ng kanyang sariling nasa. Ayun, meron siya talagang gustong pansarili. Naglilingkod sa sariling tiyan. Humahanap ng pansariling nasa. Humihiwalay yan. Eh basta hihiwalay lang ba yan? Pakinggan nyo kung hihiwalay lang ba siya talaga. 19 ng Judas. Ang mga ito ang nagsisigawa ng paghihiwalay, malalayaw na walang taglay na espiritu. Hindi lang maghihiwalay. Gagawa pa sila ng paghihiwalay. Meron silang idadamay. Dadamay nila yung mga walang kamalay-malay. Dadayain nila ang isip. Kaya natatakot si Pablo. Sabi niya sa Korinto 11, ganito ang nakasulat sa 3, sa 2 Korinto. Ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Yon, mga kapatid, pwedeng mapasama ang isip kung walang kamalay-malay sa pangyayari. Kaya natin pinag-uusapan ito sa harapan, sa pasalamatan, para wag kayong madaya kasi yung mga walang malay na pag-iisip ng kapatid, nadadaya kung papanong si Eva nadaya ng ahas, natatakot ako, sabi ni Pablo, baka sa anumang paraan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. May nagpapasama ng isip. Pinasasama si Pablo, pinasasama si Timoteo, para kumampi sa kanila yung mga mapapasama nila isip. Ganun na nga nangyari ngayon. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral,
kundi pagkakaroon nila ng kati ng tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Alam niyo kung sino maihiwalay? Yung hindi makakatiis sa magaling na aral. Ayun. Yung hindi makakatiis sa magaling na aral. Sabi ni Pablo hindi nila titiisin ng magaling na aral. Pagkakaroon nila ng katinang tainga, magbubuntun sila sa kanilang sarili ng mga guro na ayon sa kanilang sariling masamang pita. At ihiwalay sa katotohanan ng kanilang tainga at mga ibabaling sa katha. Sino ang maihiwalay? Mga kapatid, ang maihiwalay, yung mga hindi nakakatiis sa aral. Madaling ihiwalay yun Yung mga inip na inip sa pasalamat, yung tinatamad sa pasalamat, yung mga ayaw umibig sa kapatid, yung mga hindi makatiis sa magaling na aral, madaling maihiwalay yun. Sana wag namang masayang ang pagpupuyat ko, mga kapatid. Sana yung aking pagnanasang maituro sa inyong katotohanan, wag mabaliwala. Sana napapakinggan nyo at natatanim sa inyong kaisipan para wag kayong maihiwalay ng mga taong masasama. At ang dalangin ko sa Diyos, kung ako man mawawala, wag sana kayong hihiwalay doon sa natutunan nyo ng katotohanan. Ang inyong mga budhi ang saksi